sa pintuan, napuntahan si Fortaleza, Major Fortaleza, sabihin nyo na may dalaw siya, ang classmate niya na si Garma. Ang Garma na tinutukoy ay si Lieutenant Colonel Ruina Garma, na sa pagkaalam ko ay taga CIDG. Kilala ko si Lieutenant Colonel Ruina Garma, nakarelasyon ni Art Espiofor Narsulis. Kinabukasan, nagkaroon ng search at pinalabas na may nakuhang sachet ng shabu sa aking bulsa. Dahil dito, ako ay dinala sa Bartolina, Silda 6, kung saan nakasama ko si Fernando Magladaro na nakuhanan din ng shabu sa bulsa. Sa loob ng Bartolina, lumapit si Jimmy Fortaleza at sinabihan ako ng, "Tol, trabahuin nyo yan. Hindi kayo pwedeng pumalpak." Habang nasa Bartolina kami, si Jimmy Fortaleza ang nagbibigay sa amin ng kanin, ulam, sigarilyo at coke. Pagkaraan ng 2 araw, dinala ng mga taga-Bucor yung 3 Chinese drug lords sa Bartolina, Silda 6. Ayaw nilang pumasok nung una dahil nakita kami sa loob ni Fernando Magdadaro. Dahil dito, nilipat mula kami sa Bartolina, Silda 4, saka pumasok ang 3 Chinese drug lords at pagkaraan ng ilang minuto ay binalik din kami sa Bartolina, Silda 6. Noong August 13 ng gabi, pinagsasaksak na namin yung 3 Chinese drug lords. Ginamit ko ang korta at pagsaksak at si Fernando Magladaro naman ay gumamit ng 29 balisong sa pagsaksak. Ang korta at 29 balisong na nagamit ng palaksak na binigay ni Leo Pinkian 1 araw bago yung insidente. Si Leo Pinkian ay mayor ng Bartolina. Napag-usapan namin ni Fernando Magdadaro na sabay naming sasaksakin yung 3 Chinese drug lords, kaya pinagsasaksak niya si Chu Kintong habang pinagsaksak ko naman si Peter Wang. Pagkatapos sumunod na pinagsasaksak ni Fernando Magdadaro si Jackson Lee. Pagkatapos ng insidente ng pagpatay sa 3 Chinese drug lords, nilagyan ni Fernando Magdadaro ng malong yung rehas ng Bartolina, Silda 6, para hindi makita ang duguan na katawan ng 3 Chinese drug lords. Pagkatapos ay dumating si Superintendent Gerardo Padilla sa Bartolina, Silda 6, at sinabi niya na, "Anong ginamit ninyo? Ihagis sa labas." At hinagis naman namin ang korta at ang balisong sa labas ng silda. Nilabas namin sa selda ang kamay namin at pinusasan kami ni Sir Puro. Pinalabas kami para dalhin sa IS Investigation Section. Habang naglalakad kami papuntang Investigation Section, tumunog ang cellphone ni Superintendent Padilla. Nakita ko sa napilindot ni Superintendent Padilla ang kanyang cellphone. Nadinig ko na sinabi nung tumawag kay Superintendent Padilla, "Congrats, Superintendent Padilla. Job well done." Pero grabe yung ginawang dinuguan. Alam ko na ang kausap ni Superintendent Padilla ay si Presidente Duterte dahil pamilyar ko ang boses niya. Sandali lang, no? Teka muna, medyo seryoso yung sinabi mo eh. Pinaninindigan mo ba yan? Opo, sir. Pwede bang ulitin mo kung ano yung sinabi mo?
Habang naglalakad kami, papuntang investigation section, tumunog ang cellphone ni Superintendent Padilla. Nakita ko na pinindot ni Superintendent Padilla ang kanyang cellphone. Nadinig ko na sinabi nung tumawag kay Superintendent Padilla, "Congrats, Superintendent Padilla. Job well done." Pero grabe yung ginawa, dinuguan. Meron kang kasing binanggit na pangalan yung nandito sa number 29. Ito ay pinaninindigan mo. Opo. Pwede bang pakiulit mo ulit kung ano yung sinabi mo dito? Alam ko na ang kausap ni Superintendent Padilla ay si President Duterte dahil pamilyar ko ang boses niya. Nakakausap mo ba si President Duterte? Naririnig ko lang palagi yung boses niya, kaya pamilyar yung boses na narinig ko. Sige, patuloy lang. Pagkatapos ng tawag, sabi ni Superintendent Padilla sa mga kasamahan niya doon, tumawag si Presidente nag-congrats sa akin. Dahil sa sinabing ito ni Superintendent Padilla, kaya lalo akong napaniwala na ang tumawag sa kanya ay si President Duterte. Pagkatapos kaming imbestigahan sa IS, kinausap kami ng hipi ng Bartolina na si Jerome Glassi. Pinapapili kami kung saan selda ang gusto namin at pinapalinis ni Superintendent Padilla. Pinili namin ang Bartolina selda sa IS at doon kami naglagi ng 3 linggo. Pagkatapos ng 2 araw, dumalaw sa akin si SPO4 Arthur Narsulis at sinabihan kami na nandito na ang reward ninyo na tig 1 milyon. Saan ko ito ibibigay? At ang sagot ko, ibigay mo ang 1 milyon sa asawa ko. At ang sani naman ni Fernando Magdadaro, ibigay ang 1 milyon sa kanyang asawa. Pagkaalis ni SPO4 Narsulis, naisip ko na ang usapan namin ay 1 milyon kada ulo. Kaya kulang ang reward na natanggap ng mga asawa namin. Ngunit naisip ko rin na isi-target lang naman at importante ay ang kalayaan namin. Noong sumunod na araw ay dumalaw ang asawa ko at ang asawa ni Fernando Magdadaro at kinumpirma nila na natanggap na nila ang tig 1 milyon. Palagi kong tinatawagan si SPO4 Arthur Narsulis tungkol sa aming paglaya at ang palagi niyang sinasabi, mag-antay-antay lang kayo, makakalaya din kayo. Sabihan namin ang presidente. Naghintay kami sa pangakong yun hanggang matapos ang administrasyon, hindi kami tinulungan na lumabas. Hanggang sa pinaamin nila ang kaso ng pagpatay sa 3 Chinese drug lord at kinasuhan kami ng homicide. Ngunit sa kalaunan namin para matapos na at tulungan kaming makalaya, nakumbik kami sa pagpatay sa 3 Chinese drug lord. Ibinigay ko itong salaysay na ito dahil sa galit ko sa kanila. Ginawa naman namin ang pinatrabaho nila pero hindi naman tinupad ang kalayaan na pinangako. Ang lahat ng sinasabi ko ay sa salaysay na ito ay pawang katotohanan lamang at walang sino man ang nagturo o nag-impluensya. At alam ko rin na maaring gamitin laban o pabor sa akin, sa ngayon ito ay na lang po ang masasabi ko at wala nang idadagdag pa sa aking salaysay. Bilang patutuo, lumagda ngayong ika-21 Agosto 2024 ng lungsod ng Baguio. Maraming salamat. Okay, salamat Mr. Tan. Ito bang sa salaysay mo, pirma mo ito? Opo, Your Honor. Okay, meron ka pa bang idadagdag na Wala na po. wala ka nang dadagdag? Okay.
Now, we will proceed with the interpellations from the members. Meron pong nagpalista dito sa atin earlier at ang una pong magtatanong ay si Congresswoman Jinky Jervil Luistro. You are recognized. Thank you, Mr. Chair. With your permission, I wish to address my questions to Fernando P. Magdadaro. Mr. Magdadaro, Andy nga ba ang palayaw mo o tawag sa iyo? Opo, Your Honor. Ikaw ba, Andy, ay nag-almusal ngayong umagang ito? Kaunti lang po, Your Honor. Bakit hindi mo dinamihan? Kasi mahabang biyahe, Your Honor. Baka mag-iihi pa kami sa daan. Nakatulog ka ba, Andy? Mula nang nakarating kami sa Manila, Your Honor, hindi ako na masyado nakatulog ng mabuti. Sa kabila ng iyong sinabi, maayos ba ang pakiramdam mo ngayong oras na ito? Opo, Your Honor. Nasa maliwanag ka bang pag-iisip? Yes, Your Honor. Andy, magkakulay tayo ng damit. Samahan mo ako sa aking advokasya para sa katotohanan, Andy. Andy, ang mga susunod kong tanong ay sasagutin mo lang ng opo o hindi po. Maliwanag ba yon, Andy? Opo, Your Honor. Naririto ka upang isalaysay ang ginawa ninyong pagpatay sa 3 Chinese nationals, sina Cho Kin Tong, Jackson Lee, at Wong. Pawang sentensyado ng mga kasong drugs. Sabi po ninyo dito, pagkatapos ay dumating si Superintendent Gerardo Padilla sa Bartolina, Selda 6, at sinabi niya, anong ginagamit ninyo? Ihagis sa labas. At hinagis naman namin ang korta at balisong sa labas ng selda. Tama po ba to? Opo, Your Honor. Sino po itong si Superintendent Gerardo Padilla? Siya po ang namumuno sa DPP Saan? sa Dapicol po, Your Honor. Siya po ang superintendent dyan po, Your Honor. So siya yung pinakamataas na opisyal sa Davao Penal Colony. Tama po ba? Yes po, Your Honor. Okay. So, masasabi mo ba na itong si Superintendent Geraldo Padilla, ito pa pala, nung sinabi niyang anong ginamit ninyo ihagis sa labas, anong ibig niyang sabihin dito sa anong ginamit ninyo? Anong ginamit ninyo sa pagpatay? Tama po ba? Opo, Your Honor. Okay. So masasabi po ninyo na alam ni Superintendent Gerardo Padilla yung ginawa ninyo. Opo, Your Honor. So masasabi po ninyo na si Superintendent Gerardo Padilla ay kasabwat ninyo. Opo, Your Honor. Okay. So dito po sa sumunod ninyong salaysay, sa page 3, number 17, sabi po ninyo dito, nilabas namin sa selda ang kamay namin at pinusasan kami ni Sir Poro. Pinalabas kami para dalhin sa IS Investigation Section. Sino itong si Sir Poro? Isa pong duty doon, Your Honor, nga kasama ni Sir Padilla. So masasabi mo, niyo po, Your Honor. alam mo ba yung buong pangalan niya? O palayaw lang niya ang alam mo? Kapalayo lang po, Your Honor. Okay, so masasabi ninyo, itong si Sir Poro ay empleyado rin ng Opo, Your Honor. Davao Penal Colony. Tama po ba ako? Opo. Okay. So base dito sa inyong sinabi na kayo ay dinala sa investigation section. So, meron po bang investigasyon na talaga na nangyari? Meron po, Your Honor. So, nung nandoon kayo sa investigation, anong paliwanag ang sinabi ninyo? Bakit ninyo pinatay yung 3 Chinese? Yun na po, Your Honor, yung parte sa reward, Your Honor, at sa kalayaan namin.
So dun sa investigasyon pa lang, inaman na ninyo na inalok kayo ng reward at saka yung kalayaan. For Your Honor. Okay. So, naniwala po kayo? Bakit po kayo naniwala sa pangako na palalayain kayo? Naniwala po ako, Your Honor, kasi yung classmate ni Leopoldo Tan, marami ring koneksyon, Your Honor. Naniwala kayo dahil Opo, siya Your ay pulis at Opo, Your maraming koneksyon. Opo, Your Honor. Okay. So, matanong ko lang po, kanina binanggit po ninyo na inabot sa inyong asawa yung halagang 1 milyon. Tama po ba? Opo. Kilala niyo po ba kung sino ang nag-abot ng 1 milyon sa inyong asawa? Hindi ko na po nakilala, Your Honor, kasi sa labas pa yun napag-abot, Your Honor. Hindi niyo na po naitanong sa asawa ninyo? Hindi na po, Your Honor. Okay. Basta importante, at least natanggap niya. Opo, Your Honor. Hindi ba nagtanong ang asawa mo kung saan galing yung 1 milyon? Hindi na po, Your Honor. Hindi na. Okay. Nung kinasuhan kayo dahil sa pagpatay at inamin ninyo ito, bakit hindi nyo sinabi sa korte na ito'y pinagawa lamang sa inyo? Sinabi ba ninyo sa korte na ito'y pinagawa lamang sa inyo? Hindi po, Your Honor. Bakit hindi nyo sinabi? Kinasuhan na po nila kami ng pagdating namin sa korte, Your Honor. Kasi kinasuhan na kami. akala ninyo hindi kayo kakasuhan. Opo. Tapos yung pala kinasuhan kayo. Kinasuhan kami, Your Honor. Okay. So, bakit hanggang ngayon po, hindi pa rin kayo nakakalaya samantalang nagawa na po ninyo yung inyong trabaho? Yan na po ang ikagagalit namin, Your Honor. Bakit hindi nila tinupad ang usapan namin? Okay. So with that, Mr. Chair, I reserve my right to ask question sa second round na po. So, doon naman po. Thank you po, Mr. Chair. Thank you, Congressman Chua. The next to interpellate is Congressman Johnny Pimentel. You are recognized. Thank you, Mr. Chair. I would like to direct my question to Mr. Leopoldo Tan Jr. Magandang umaga po, Mr. Tan. Magandang umaga din po. Pwede po malaman ano hong palayaw ninyo? Ano bang tawag ng mga kaibigan ninyo sa inyo? Tata po. Okay, Tata. Meron akong mga katanungan sa sinumiting mong affidavit. Meron po kayong sinumiting affidavit dito sa Quad Committee at kanina po ay binasa po ninyo. Pwede po isa-isahin natin ang mga laman ng affidavit para maklaro po natin dito sa komitiba ano talaga ang nangyari. Sinabi po ninyo sa affidavit ninyo na nung buwan ng July 2016 ay pumunta at nakipag-usap sa iyo si SPO4 Arthur Narsoles. Hindi po ba? Opo, Your Honor. Nung nag-usap kayo ni Arthur Narsoles, ano po ba ang pakay niya? Ano ang sinabi niya sa iyo? Na may patatrabaho po siya. Ang ibig bang sabihin ng mayroon siyang ipapatrabaho ay ibig sabihin nun meron po siyang ipapapatay? Opo. Paano mo nakilala itong si Arthur Narsoles? Kaklase ko po siya nung high school. Binanggit ba niya ang mga pangalan na ipapatay sa inyo? Nakasulat po sa kapirasong papel po. Ilan pong pangalan nakasulat doon sa kapirasong papel? 2 lang po ang nabasa ko doon. Pumunta tayo dyan, mamayang konti. May binanggit po kayo na mayroong listahan ng 32 Chinese nationals. Pero unahin po natin itong pinapatrabaho sa inyo ni Narsoles. Nung sinabi sa iyo ni Narsoles na may papatrabaho, sinabi ba niya sa iyo sino ang nag-utos na may papatrabaho sa inyo? Ang sinabi lang po niya sa akin na may basbas sa taas yan.
hataas. Sa pagkakaintindi mo po, Tata, anong ibig sabihin na may basbas sa taas? Sino kaya ang nasa isip mo noon, nung panahon na yon, nung sinabi ni Narsoles na itong papagawa ko sa inyo ay may basbas sa taas? Administrasyon po. Ibig mo sabihin yung previous administration, Opo. yung mga pinuno nung 2016 to 2022. Binanggit mo rin po, Tata, na baka sinabi ni Narsoles, baka matulungan kayo na makalaya. Kakausapin po namin ang presidente. Sa pagkakaintindi mo, Tata, sino yung presidente na binabanggit ni SPO4 Narsoles? Si Presidente Rodrigo Roa Duterte po, yung mga panahon na yun. Pakiulit po, sino yung sa pagkakaalam nyo, pagkakaintindi ninyo, sino yung tinutukoy ni SPO4 Arturo Narsoles na kakausapin namin yung presidente? Sino po yung nasa isip nyo ng presidente? Presidente Rodrigo Roa Duterte po. So sa salaysay mo din, pinangakuan kayo na sinabi ni Narsoles na pag tinabaho nyo, bibigyan kayo ng isang manok. Anong ibig sabihin ng isang manok? 1,000,000 po ang pagkakaalam ko. 1,000,000 kada ulo base sa salaysay mo. Opo. Pero natanggap nyo is only 2 million pesos. Mr. Chair, let it be put in record that this representation is requesting the presence of SPO4 Arturo Narsoles. Kasi ito po ayon sa kasalaysay ni Tata, ito ang nag-utos sa kanila na ipapatay yung 3 Chinese national. Mr. Chair, can I have that assurance that we will invite SPO4 Arturo Narsoles to shed light on this matter? Is that a motion, Congressman Pimentel? I move that to invite SPO4 Arturo Narsoles to shed light on this matter, considering that he is the main actor. He was the one, siya po ang nag-utos kay Tan na patayin yung Chinese national. Siya po ang lumalabas na isa sa mastermind ng pangyayaring ito. So I move, Mr. Chair. Second, Mr. There Chair. is a motion, duly seconded, to invite SPO4 Arturo Narsoles in the next scheduled committee hearing of the Quadcom. Second, Hearing no Mr. objection, duly seconded, and hearing no objection, the motion is carried. Sinabi po rin po ninyo, Tata, na sa salaysay ninyo na si SPO4 Arturo Narsoles ay miyembro ng, sa panahon na yon ng CIDG Region 11. Base sa inyong salaysay, kayo kampante at may kumpiyansa kayo, kaya nyo ginawa dahil naniniwala kayo na makapangyarihan yung amo ni SPO4 Arturo Narsoles po. Hindi po ba? Opo, Your Honor. Okay, base po sa salaysay ninyo, at that time, sa panahon na yon, ang boss po ay si Colonel Edelberto Leonardo ng CIDG 11. Hindi po ba? Opo, Your Honor. Again, Mr. Chair, since this person has appeared in the affidavit, I move to invite Colonel Edelberto Leonardo, the former head of CIDG 11, because this representation believes that he has direct knowledge of this incident. So move, Mr. Chair. There is a motion to invite Colonel Leonardo in the next scheduled hearing of the Quadcom. Duly seconded. Hearing no objection, the motion is carried. Binanggit mo rin, Tata, sa salaysay mo na may isang pagkakataon na itong si Lieutenant Colonel Ruina Garma ay kasama ni Arturo Narsoles nung kinausap po kayo. Hindi po ba? Hindi po sa bali, may dalaw po si
Fortaleza, sa kanya po dumalaw yun. Pero nakita ko, sabay silang rumating. So, ibig mo sabihin, Mr. Chair, hindi magkasama si Arturo Narsoles at saka si Lieutenant Colonel Garma. Hindi ko po nakita po, pero pagdating, sabay sila. Sabay sila dumating ni Art Narsoles o ni Lieutenant Garma. Opo. Again, Mr. Chair, considering that this person appeared with Arturo Narsoles, who is one of the main actors of this crime, so I move that we invite Lieutenant Colonel Ruyena Garma. Ruyena Garma was a former police chief of Cebu City, and she was also the former PCSO head. So meaning she is really part of the former or the previous administration, and I believe that she has direct knowledge of this case. So therefore, I move to invite her. So move, Mr. Chair. There is a motion to invite Miss Lieutenant Colonel Ruyena Garma. Lieutenant Colonel Rina Garma in the next scheduled committee hearing of the Quadcom. Second, Mr. Chair. Duly seconded. Hearing no objection, the motion is carried. Base din po, Tata, sa yung salaysay, yung warden nung panahon na yon, si Superintendent Gerardo Padilla. Sa dalawang pagkakataon kayo nagkausap. Sabi mo sa salaysay mo na pinalabas kayo ni Superintendent Gerardo Padilla sa bilangguan para makausap si Art Narsoles. Hindi po ba? Opo, Your Honor. Tapos, base sa salaysay mo, Tata, pagkatapos nangyari ng pagpatay, dumating si Superintendent Gerardo Padilla at tinanong kayo, sana yung mga ginamit ninyong pagpatay? At sinabi po niya sa'yo na itapon ninyo sa labas. Hindi po ba? Opo, Your Honor. Then, Mr. Chair, since I believe that this is a great conspiracy, it's a grand conspiracy coming from top to the bottom officials, I believe that the Superintendent Gerardo Padilla is heavily involved. Siya po ang nagpalabas kay Tata at kay Andy para makausap si Art Narsoles. Siya din po ang pumunta dun sa dalawa pagkatapos ng napatay. So, Mr. Chair, to shed light on this matter, I move that we invite Superintendent Gerardo Padilla, the former warden of Dapicol. So move, Mr. Chair. Second, Mr. Chair. There is a motion to invite Superintendent Padilla in the next scheduled committee hearing of the Quadcom. Duly seconded. In hearing no objection, the motion is carried. Tata, may binanggit ka rin sa salaysay mo. Sinabi ni Art, pinakita sa iyo yung listahan na ipapatrabaho din sa iba-ibang kolonya. Ibig sabihin po, para sa madlang publiko, meron pong mga nakadetain na mga Chinese national na nakulong dahil sa droga at pinakita po kay Tata yung listahan. Doon sa 32 listahan ng Chinese nationals na nakukulong sa iba't ibang bilangguan, 3 po ang nakulong sa Dapicol, yun po ang tinrabaho nila Leopoldo Tan, ni Tata. Pero meron po pong 29 na nakita po natin according to newspaper reports, TV reports na nangamatay din po sa ibang balangguan. So this just shows, Mr. Chair, that there was really a pattern, systematic killing of Chinese drug lords in different detention centers, which I believe was part of the drug war of the previous administration. Now, to prove my point, Mr. Chair, I therefore move that we request the list from Bucor of those Chinese nationals charged for drug trafficking or whatever charges of drugs na namatay during the time of July 2016 up to the year 2017
para makita po natin ang pattern, ang systematic killings of Chinese drug lords. Well, supposedly, that was directed by the previous administration. So move, Mr. Chair. Second, Mr. Chair. There is a motion to request for data and document coming from the Bureau of Corrections. To be more specific, Mr. Chair, yung mga namatay na mga Chinese nationals that were charged for drug trafficking or drug smuggling from the time of July 2016, pag-apupo ng bagong administrasyon hanggang doon sa 2017, para makita po natin ang ikangang pattern or systematic killing of the drug Chinese lord, to prove indeed that during the previous administration there were extrajudicial killings, Mr. Chair.